ay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga iskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin, upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sasidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas and a Happy New Year sa lahat. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng Kapaskuhan o Pasko ng pagsilang ng Panginoon at matatapos ito sa susunod na linggo kung saan ay ang pagbibinyag naman sa ating Panginoon. At papasok tayo, babalik tayo doon sa mga karaniwang panahon. So Christmas season pa tayo, may 1 week pa, no? May 1 week pa ng panahon ng Pasko. At ngayon po, ngayong linggo ay ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon o Epiphany Sunday.
Marami akong nakikita no, na mga posting sa social media na ang kanilang pagbati ay Happy Three Kings. Hindi ito tungkol sa 3 hari. At hindi mga hari ang ating ipinagdiriwang ngayon. Unang-una, hindi sila mga hari. Nasanay lang tayo sa mga pelikula no, na nagko-conceptualize ng mga dumalaw kay Jesus nung siya ay panganak ay mga itsurang hari. Malinaw naman no, sa ating ebanghelyo, sila ay mga wise men o mga pantas, mga nag-aaral ng tungkol sa kalikasan, mga nag-aaral tungkol sa bituin, at ito yung kanilang sinusundan sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap o kung ano ang sinasabi sa kasalukuyang panahon. So, mga astrologists o kung ano man ng mga eksperto. Kaya sila ay mga scholars, matatalino, no? Pero hindi sila mga hari. Malinaw po ba? Pero siyempre, trip ng mga mamumuhunan o mga business mind o business-minded people na sige gawin natin mga hari ang mga itsura nila. Kaya nagkakaroon tuloy ng confusion kung ano nga ba ang linggong ito. Hindi ito Three Kings Sunday. Ito ay Epiphany Sunday. Sabihin nyo nga po, Epiphany. Yan. Sa Tagalog, ang pagpapakita ng Panginoon o manifestation of our Lord. Nagpakita ang Diyos, nagkaroon ng mukha, nagkaroon ng kaanyuan ang Diyos na dating nasa isip lang, pero dahil kay Kristo na anak ng Diyos, isinilang nagkatawang tao, kaya nakita natin ang Panginoon. Malinaw? Yan. Pero siyempre, gaya din ng mga nakakasanayan, kala nila sa isang gabi nangyari ang lahat. Kasi kapag may mga bilin, no, pag inaayos na yung bilin, nandyan ang mga tupa, nandyan na rin yung 3 pantas na ang itsura ay mga hari, inihaalay. Hindi sa isang gabi lang yan nangyari. Kaya, di ba, sabi kanina, no, sila yung mga nag-aaral ng mga, isa sa mga pinag-aaralan, yung mga bituin. Kailan lumitaw yung bituin? Naalala niyo pa ba ang kwento ng Pasko? Kailan lumitaw yung bituin? Sige nga, tanungin niyo na lang yung katabi ninyo. Kung kailan, kung alam ba niya? Kailan? Mga choir, kailan lumitaw yung bituin? Lektor, kung Pasko, na mismong pagsilang, lumitaw ang bituin. Nasaan ang mga pantas nang lumitaw ang bituin? Nasa kanilang mga bayan, nasa kanilang mga bansa. So kung bansa ito, pupunta ka sa Bethlehem, Judea, gaano katagal bago ka makarating? Hindi naman yung paglitaw ng bituin, wali ka, punta na tayo doon, 1 oras lang, nandun na. Eh yung kumpara sa mga pastol, nandun talaga sila sa paligid, yung mga pastol. Kaya sila ang unang nakakita sa Panginoon. Sumunod na yung mga pantas, pero matagal. Naintindihan ba? Kaya nga, siguro, no, base sa mga eksperto, pwedeng 2 taon pa bago sila nakarating. Nakukuha po ba kahit papano? 2 taon pa. Kaya nga, di ba, nagalit si Herodes, may bahagi ng ating ebanghelyo, nagalit si Herodes kasi hindi na bumalik yung mga pantas para i-report kung nasaan ang sanggol na ipinanganak. Eh nung makita ng mga pantas, ano ang description? Hindi na baby, hindi na sanggol. Nang makita nila ang bata, bata na, kapiling na si Maria,
wala sa picture si Jose. O pwedeng naghahanap buhay na si Jose. So nakita nila ang bata kapiling ng kanyang ina, si Maria. Yan. Nakukuha ba? So at least kahit paano, no, sana mas magkaroon ng kaalaman tayo tungkol sa ganitong mga kwento ng ating pananampalataya. Sige. Okay, so nakita na. Ang mga wise men o mga pantas, hinanap nila kung saan isinilang, kung nasaan ang Mesiyas. Hinanap nila para sumamba. Ito yung mga matataas na yung katungkulan, katayuan sa lipunan, mga scholars na ito. Pero ang kanilang kaalaman na kumpleto nang makita nila ang tunay na karunungan, walang iba kundi si Jesus. Kaya kahit anong aral mo, kahit anong doktor o titles ang makuha mo, kahit ano pa yan, na pinakamataas ng mga, yung mga award, dahil sa iyong achievement, hanggat hindi mo nakikita ang Diyos, hindi ka talaga magkakaroon ng sinasabing kumpleto ka na sa kaalaman. At hindi mo rin makikita ang Panginoon kung punong-puno ka ng iyong sarili. Yung believe mo sa sarili, yung pagkilala mo sa sarili, hindi mo talaga makikita ang Diyos. Yan ang nangyari kay Herodes at sa kanyang grupo. Itong grupo ng mga pantas, anong ginawa? Bumaba sa kanilang kinaluluklukan. Umalis sa kanilang mga tinatawag na comfort zone. Okay na sila doon sa bansa nila eh. Kinikilala na sila doon. Pero umalis sila para hanapin at sumamba sa tunay na karunungan. Samantalang si Herodes, nandyan na mismo sa kanyang bayan, sa kanyang nasasakupan, pero hindi niya makita dahil para sa kanya, siya lang ang hari. Siya lang dapat ang pinapanginoon ng kanyang mga nasasakupan. Kaya ang konsepto ng pagkakaroon ng Diyos, wala sa kanya. Kaya nabigo siyang makita ang Panginoon. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, huwag masyadong mataas. Diba? Kapag tayo, bilib na sa sarili natin, imbis na mapalapit tayo sa Panginoon, sa karunungang natatamo natin, lalo tayong napapalayo kasi ang Diyos kini-question natin dahil nga sa tingin natin matalino na tayo. Sapat na o higit pa ang ating mga nalalaman. Pero sa kasawiang palad, malayo pa pala tayo. Marami sa atin ngayon, no? At least, dito, gumising tayo ng maaga, pwede namang matulog na lang tayo maghapon, lalo na bukas kasi balik trabaho na ang karamihan, pagod tayo, pero gumising kayo. At nawa, hindi tayo mabigo sa pagdalo ninyo sa misa. Hindi tayo mabigo na uuwi tayong hindi mo nakita ang Diyos. Pero ulitin ko, kung gusto mo nating makita ang Panginoon, kailangan natin alisin ang lahat ng umahad lang sa atin, lalong-lalo na ang pagtingin natin sa ating sarili. Hindi tayo makukumpleto hanggat wala ang Diyos sa buhay natin. Hindi rin tayo matatapos sa pinakaasam-asam natin na kaligayahan na hinahanap-hanap din natin hanggat hindi mo nasusumpungan ang Panginoon. Hindi po magtatago ang Diyos. Kung gusto mong makita ang Diyos, magpapakita yan sa atin. Kailangan lang talaga natin matutong magpakumbaba. Kailangan lang natin ibaba ang ating mga pagtingin sa sarili. Amen?